Iniurong sa Pebrero ang pagbasa ng sakdal kay dating Senador Bong Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa Pandi Ghost Project para sa kasong malversation at graft. Yan ay habang nire-resolba ang mga nakabimbing mosyon ng mga akusado. Nakatutok si Maki Pulido. Di tulad noong mga nakaraan, nakadilaw na t-shirt na si dating Senador Bong Revilla nang humarap ngayon sa paglilitis ng kasong malversation sa Sandigan Bayan. Uniform ng mga persons deprived of liberty na nasa kustodiya ng BJMP. Nakaposas din siya at mga kapwa-akusado na tinanggal lang pagpasok nila sa sala ng Sandigan Bayan 3rd Division. Arraignment o babasahan sana ng sakdal, sina Revilla at 6 pang akusadong dating taga-DPWH Bulacan 1st District para sa kaso na kaugnay ng di umano'y 92 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Pero dahil may mga nakabinbing mosyon ang mga akusado, ipinagpaliban muna ito ng korte. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 na magkomento at pagkatapos noon ay re-resolbahin na ng mga mahistrado ang mga mosyon. Tumutol ang prosekusyon sa pagpapaliban ng arraignment dahil maantala lang umano ang paglilitis. Delaying tactic lang umano ng depensa ang mga mosyon. Pero sabi ng abogado ni Revilla, mahalaga para sa kanilang depensa ang mga mosyong ito. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Ilan sa mga inihaing mosyon ni Revilla, motion to quash information o ibasura ang kaso dahil hindi raw nasunod ang due process, motion for reinvestigation o ibalik sa ombudsman para muling maimbestigahan, at motion to be detained at the PNP Custodial Facility. Naghain din ng mosyon ng akusadong si Emelita Huat na makulong siya sa Bulacan Police Provincial Office. May mosyon din ng abogado ni Juanito Mendoza na pag-isahin na lamang sa isang dibisyon ang kasong graft at malversation. Pinatawag at pinaharap muli ng mga mahistrado ang mga jail warden ng Quezon City Jail Male at Female Dormitory para muling kumustahin ang kaligtasan ng mga akusado. Pagtitiyak naman muli nila maayos at maluwag sa Quezon City Jail. Pagkatapos ng pagdinig sa 3rd Division, hindi muna binalik sina Revilla sa Quezon City Jail dahil may kasunod na nakatakdang arraignment sa 4th Division na dumidinig naman ng kasong graft. Sa mga akusado, tanging si Emelita Huat, engineer ng DPWH Bulacan, ang nagpasok ng plea na not guilty. Dahil naghain din ang abogado ni Revilla para ibasura ang kaso at muli itong imbestigahan ng ombudsman, nireset din ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Hindi na pumasok sa loob ng korte ang ibang mga taga-DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP De Leon Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Nagtaka nga si 4th Division Chair Michael Musngi kung bakit naghain pa ng mga mosyon ng depensa dahil tatagal daw ang paglilitis. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. We will take our chances there. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.